Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia tungkol sa mga trending na balita. Lumipad ka ba kailan sa kalangitan ng United Kingdom ang isang kakaibang nilalang? It's not a bird, it's not a plane, kundi dragon? Abot langit ang pagkamangha ng mga taga-Glasgow sa United Kingdom. Nang sa kanilang kalangitan, ito ang kanilang namataan. It's not a bird, it's not a plane, kundi isang dragon. Mula sa impapawid, mapapansin ang mahaba nitong leeg at buntot. Pati na ang napakalapad nitong pakpak, pero hindi pa na ito totoo. Isa lang itong flying animatronic dragon. Ang animatronic ay isang mechanical o electronic model ng isang tao, hayop o karakter na kayang gumalaw gamit ang mga motor, sensors at computer controls. Sa kaso ng 13 kg animatronic dragon sa Glasgow na ginamit sa promotional display para sa isang series, meron itong 23 moving parts na nakakalat sa kanyang pakpak, ulo at buntot para maging realistic ang galaw nito. Nakakalipad naman ito na parang totoong dragon sa tulong ng mga kinabit ditong impellers. Alam niyo ba na walang iisang pinagmula ng alamat ng dragon? Halos magkahiwalay na umusbong ang kwento tungkol sa maalamat na nilalang na ito sa Europe, Asia, Middle East at Mesoamerica. Magkaiba rin ang tingin sa dragon sa silangan at kanluran. Sa Europe, madalas itong nilalarawan bilang isang mapanganib na halimaw na kailangan talunin. Maraming santo sa Europe na may kwento ng pagpatay sa dragon. Isa sa pinakasikat na halimbawa si St. George na ayon sa alamat pumatay ng isang dragon upang iligtas ang isang prinsesa at isang bayan. Sa China at iba pang bansa sa East Asia, ang dragon ay simbolo ng kapangyarihan, kasaganahan at swerte. Sa ancient China, ang dragon tinuturing na banal na nilalang at naging sagisag ng kapangyarihan ng emperor. Kaya tanging ang emperor lang ang maaaring gumamit ng dragon design noon. Tayo namang mga Pilipino, walang dragon na parang sa Europe o China. Pero may isang nilalang sa ating panitikang bayan at mitolohiya. Nakahawig daw ng isang dragon. Alam niya ba kung anong tawag sa maalamat na nilalang na ito? Kuya Kim! Ano na? Isa sa pinakasikat na nilalang sa mitolohiyang Pilipino na may hahambing sa isang dragon ang maalamat na Bakunawa. Para daw itong isang napakalaking ahas o dragon na may malalaking pangil at kaliskis. Ayon sa alamat, noong unang panahon, may 7 buwan na nagbibigay liwanag sa mundo. Pero ang 6 sa mga ito, nilamo ng Bakunawa. Kaya 1 buwan na lang ang natira. Sa tuwing may lunar eclipse, pinaniniwalaang sinusubukan muli itong lunukin ng Bakunawa. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o i-comment lang. #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Pasok na sa quarterfinals ng Mubadala DC Open si Pinay tennis star Alex Ayala matapos talunin ang defending champion ng tournament. Madaling nakuha ni Alex ang unang set sa score na 6-2. Pero pinahirapan siya sa second set ng Filipino-Canadian na si Leila Fernandez. Katunayan, tambak siya sa simula ng set sa score na 5-1 at 1 puntos na lang ay mananalo na si Fernandez. Pero hinabol niya ito hanggang sa manalo rin sa second set sa score na 7-6. Well, I think I had definitely some tough moments in that match, and credits to Leila. I think I'm super proud of how I fought. I think patience was key there, and just trying to work it out, and have a strong mentality in terms of trying to find solutions. Mga kapuso, binaha ang ilang lugar sa Cebu dahil sa localized thunderstorms. Nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Sa Cebu City, tila naging sapa ang malaking bahagi ng mga kalsada dahil sa pagtaas ng baha. Katulad na lang sa San Siangco Street. Dahil sa lawak ng baha, may taong pinasan para makatawid sa baha. Sa hindi kalayuan, makikita ang mga bata na masaya pang nagtampisaw sa baha. Makikita naman ang pagpasok ng tubig baha sa kabahayan sa City Ubos Pundok, Basak, Pardo. Inilarawan ni Christian na umabot na sa bewang ang taas ng tubig. Matagal na umano nilang problema sa lugar ang madalas na pagbaha dito. Samantala, nakaranas din ng pagbaha ang kalsada sa Pardo na naging sanhi ng pagkaantala ng takbo ng mga sasakyan dahil sa lalim ng baha. Nakuhanan rin ng video ang malakas na agos ng baha sa Barangay Buhisan.
Sa isang video mula sa La Paloma, Barangay Tisa, makikita na parang sapa na nabuo sa kalsada dulot ng pagbaha. Mula sa GMA Regional TV, Luan Mirondina, nakatutok 24 oras. Kakaibang Asian sport makamo. Tampok natin ngayong gabi ang Courage, na isang uri ng combat sport na nagmula pa sa Central Asia. At ang ating local Courage grappler na si Jackie Lou Escarte, ang unang Pinoy na nakaginto dyan sa 2021 Southeast Asian Games. Kilalanin siya sa pagtutok ni Martin Javier na palaging in the game. Wrestling pero bawal ang leg wrap. Malasumo na mas tutok sa lakas at tibay. Judo-like ang battle suit pero standing techniques lang at pwede ipanalo ang laban basta mapapagsak by throwing or tripping. Major differences that are unique only to Courage. Isa yung ancient form ng wrestling mula Uzbekistan na ginagamit na training technique ng mga 14th century soldiers noon. Meet Jackie Lou Escarpe, our homegrown Courage grappler. Siya ang kauna-unahang atletang Pinoy na nagwagi ng gintong medalya sa larangan ng Courage sa 2021 Southeast Asian Games sa men's minus 73 kilogram event. Hindi ko talaga expected na mag-gold ako. Yun yung pinaka parang masarap na sa pakiramdam, yung marinig mo yung national anthem natin na kinakanta doon sa ibang bansa. Pero alam nyo bang naging judoka muna si Jack bago mag-all in sa Courage? Yung sa Courage siya yung nag-open ng opportunity talaga na yun, parang dito ako mag-i-excel. Kaya grab na yung opportunity kung saan ka parang mahiyang talaga. Layon sa Courage na mapabagsak ang kalaban down to the ground. Susi rito ang full control, force, at speed. Last year, nasungkit ni Jack ang gintong medalya sa East and Southeast Asian Courage Championship sa New Taipei City. Naging second at third placer din sa Second Kusaya Indoor Championship sa Lombok, Indonesia. Hard work, tsaka gusto kong ipakita sa mga younger generation na kaya natin magpagsabayan. Aside from being a highly decorated Courage athlete, si Jack din ang tumatayong national coach at instructor para sa Team Pilipinas. Dito sa Pilipinas, parang pangarap ko, masali siya yun sa mga palarong pambansa. Tapos dumami pa yung grassroots dito sa Pilipinas ng Courage. Sa Agosto ay nakatakda ng bumiyahe pa Japan ang Team Pilipinas para magsanay sa nalalapit na Asian Games. Papaturo tayo kay Coach Jack ng isang technique dito sa Courage. Basically, yung hip throw na technique. Hip throw. Isa to yun sa mga favorite na technique ko. Hip ba? Dahil ito gagamitin natin. Dahil hip to yung hawakan. Hip din yung magdadala ng pwersa para maangat. Ayan. Ayan. Solid yun ah. Dito. Ayan. Tapos yan. Tapos mag-bend ka na. Yung paa na yung aangat. Break mo lang yung balance. Parang matagilid siya, tapos i-sweep mo lang yung paa. 1, 2, 3. Off balance. Off balance. Sweep mo. Pinakilala natin ang ating SEA Games gold medalist sa Courage at natutunan pa natin yung iba't ibang teknik sa sport na ito. This has been Martin Javier. Jackie Lou Escarpe, Keeping you in the game! Dinarayo man ng mga mahilig mag-food trip, inirereklamo na ng ilang residente ang binansagang Fusion Alley sa Maynila dahil umano sa ingay at dumi sa lugar. Sayang naman dahil sabi nga ng kanilang mayor sa isang panayam, maraming naging milyonaryo dahil sa pagnenegosyo roon. Ang hakbang ng City Hall sa live na pagtutok ni Mark Salazar. Mark, saan mismo yan? Bigyan na sa Fusion Alley ako na dito sa Sampaloc, Maynila, ang to-go ng mga gustong mag-food crawl matapos pasikatin ng lugar na ito ng mga vloggers, ng mga influencers.
Siyempre, buhay na buhay ang komersyo ng maliliit na negosyo. Pero ang komersyong ito ay nirereklamo ng ilang mga residente dahil nakakaabala raw. Fusion ng iba't ibang pagkain ang makikita sa food bazaar na ito. Yung iba, gaya ng fried ice cream roll, baka nga ngayon mo lang masusubukan eh. Pero karamihan sa mga pagkain dito, dinarayo dahil mura. Malaking bagay sa inyo yung food alley na to. Opo, kasi po mas marami po kaming choices as students. Lalo na po yung mga galing po sa malalayong lugar pa na nagsistay lang po here para mag-aral. Marami sa mga food vendors sa Fusion Alley ay yung mga nagtinda rin sa Ugbo sa Tondo. Isa pang food bazaar na pinasikat ng mga influencer na hindi rin nagtagal. Maganda ang benta nila sa Fusion Alley ngayon, lalo na pag weekend. Kaya lang, nagrereklamo na ang mga residente sa ingay, lalo't puro estudyante ang nagrerenta sa lugar. Kasi ito, tawag nito, mga estudyante, mga reviewers, mga ano dito. So, kami na nakakarinig ng mga complaint nila, maingay ito. Naging dugyot din daw ang kanilang lugar. Madumi-dumi naglilinis, pero iba na yung amoy. Yung singaw, pag umuulan, sobrang iba yung amoy ng ano. Depensa ng mga food vendor, sinisikap nilang maging maayos ang lahat para hindi sila mapaalis. Yung sa ingay, hindi natin makokontrol yan kasi sa dami ng tao. Pero sa dumi, ginagawa naman ng task force, maya't maya may nagro-robing dyan, nagwawalis, naglilinis, nagtatapon ng mga basura. Saka kayo rin? Kami rin mismo. Kahit kami, pagkatapos namin magtinda, nagwawalis kami dyan, naglilinis kami. Nakarating na kay Manila Mayor Isko Moreno ang mga issue laban sa Fusion Alley. Nagkaroon po ng reklamo ang mga estudyante kasi nga po sa Fusion Alley po ay nagkakaroon ng parang ingay, noise pollution at tuwing umaga po ay napakadumi din po at lalong-lalo na din po. OA ka naman, that I will contradict that madumi sa araw. Sa alidang I cannot allow you saying that because sa gabi pinalilinis ko yun. Sa araw, pinapa-flashing ko yun. Minomonitor raw ng City Hall ang mga food bazaar at night market sa lungsod na ayon kay Mayor ay nakalikha na ng mga milyonaryo. There is a chat group. Apa. The same thing with what's happening in Carriedo, Blumentritt, Recto. Every day may pictures yun. Umaasa ang mga food vendor na hindi mapasara ang Fusion Alley o kaya mahanapan sila ng lilipatang mas permanente. Malaking dagong talaga. Una sa lahat, ang daming mga dito, mga mabababang tao na naghahanap buhay lang din, nagtatrabaho. Pag nawala ang Fusion Alley, paano kami? Nakipag-meeting si Mayor Isko Moreno sa representatives ng mga residente rito, ganun din yung mga food vendors. At kinukuha pa natin ang pahayag ni Mayor Isko kung ano magiging pasya niya dito sa Fusion Alley. Vicky. Abangan natin yan. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Mga kapuso, may hindi na naman nagbayad matapos magpagas. Katwiran niya matapos maharang sa checkpoint, nakalimutan lang niya dahil nagmamadali siya. Nakatutok si Bon Aquino. Mag-alas 2 ng hapon sa isang gasolinahan sa Quezon City, makikita ang driver na sinusubukan na iscan ang QR code para magbayad gamit ang isang digital wallet. Ito'y matapos niyang makapagkarga ng 450 pesos na halaga ng diesel. Hindi rin ito umubra kahit tinulungan ng gasoline attendant. Nag-decide po siya na magpapa-cash out na lang, magka-cash out na lang po siya sa may ano. And then pinarada niya yung sasakyan niya doon sa may tapat ng tenant namin. And then pumunta siya doon sa pagkakasya at tinuro ko pa siya doon. Pero ang sasakyan umalis nang hindi nagbabayad. Nawala na lang siya bigla. Hindi na siya, nagsabi na magbabayad siya, etc. Bigla na lang siyang umalis nang hindi namin alam. Mabuti na lang at isinulat niya ang plate number ng sasakyan sa kanyang palad at dito na nila inireport sa QCPD Station 5 ang nangyari. Ayon sa QCPD Station 5, nagsagawa sila ng oplansita at checkpoint para mahuli ang suspect. Mula sa gasolinahan, dumiretso umano ang suspect sa Commonwealth Avenue kung saan siya namataan ng pulis.
Yung isa rin na patrollers natin doon, na riders din, doon na-intercept yung inunahan nila tong tama raw, inarangan ng motor sa harapan niya, at doon eksakto sa may Jordan Plains, Novaliches, na-apprehend natin. Depensa ng suspect. May pambayad naman po talaga na wala lang sa isip ko. Nagmamadali kasi ako, may deliver akong pagkain. Desidido naman ang gasoline attendant na magsampa ng reklamo. Maharap ang suspect sa kasong estafa. Mataas man ang presyo ng gasolina o hindi, paalala ng Quezon City Police sa mga gasolinahan. Maging maingat. Kunin ang detalye ng mga sasakyan kung may duda at huwag agad magtitiwala. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Naalala nyo ba yung universidad sa China na nagsabing naging bahagi ng China ang Batanes? Ayon sa isang think tank, lumabas na nagsasanay rin ito ng mga guro na nagtuturo sa ilang Chinese-Filipino school dito sa Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano. Kamakailan lang lumabas ang ulat ng Maritime Transparency Initiative Group na SeaLight, ang pag-iit ng ilang Chinese scholar mula sa Jinan University sa China, na bahagi raw ng China ang Batanes, ang pinakahilagang probinsya ng Pilipinas. Inalmahan ito ng Department of Foreign Affairs, Department of National Defense at ang National Historical Commission of the Philippines, at sinabing wala itong basihan. Ngayon, sa panibagong ulat ni SeaLight Director Ray Powell, sinasabing ang Jinan University ang pinakamalaking training destination ng mga Chinese language teachers na nagtuturo sa Chinese-Filipino schools sa Pilipinas sa pamamagitan daw ng mga teacher training at exchange programs. Kung titignan daw ang about page ng Jinan University, nakasaad na binuo ito kasama ang United Front Work Department. Isa raw kilalang sangay ng Chinese Communist Party o CCP na umiimpluwensya sa mga political environments upang pumabor sa interes ng CCP. Kaya ang Jinan University, tinawag nilang Foreign Influence Operation na nakabase na akademya. Ilang taon na raw itong kumikilos para sa isang influence campaign sa loob ng Pilipinas. Tinukoy din sa artikulo ang ilang eskwelahan sa Pilipinas na napenetrate na umano ng United Front Work Department ng CCP. Wala pang tugon ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa mga bagong revelasyon ng SeaLight. Pero nagbabala si Defense Secretary Gibo Teodoro sa posibleng panganib ng cultural exchange programs na konektado sa nasabing universidad. Malaki ang panganib. Ang tunay na pakay nito ay talagang cultural exchange or whatnot. Pero itong pinakamalaking ebidensya na ma-exchange na ito ay bunga din ng siyang institusyon naglalabas ng fake news. At ito ay state-owned and controlled academic institution, yung university na yan. Noong Marso, ibinunyag din ng SeaLight na ginagamit ng China ang ilang Chinese educational institutions at Chinese media dito sa Pilipinas para umano sa pagpapakalat ng propaganda. Ito, malaking ebidensya na itong mga eskwelahan ay ginagamit sa mali. Hindi naman lahat, pero meron dyan mali. Kaya dapat maging masusi tayo, hindi lamang sa university, kung hindi sa mga mababang paaralan kung saan may cultural and language and other exchanges ang China. Bagamat di sila tinukoy sa artikulo ng SeaLight ang Philippine-China Studies Center sa Quezon City, kasama sa mga academic institutions sa Pilipinas na lumahok sa educational exchange program ng China. Ayon sa direktor nito na si Professor Romel Manlawi, bagamat hindi mali na iugnay ang ilang Chinese university sa United Front Work Department ng China, hindi dapat agad ipagpalagay na may masamang layunin ang lahat ng academic partnerships. Mahalaga raw suriin ang bawat ugnayan batay sa ebidensya at tamang konteksto sa halip na magbigay ng pangkalahatang konklusyon dahil maaari umanong masira ang mga oportunidad para sa lehitimong academic exchanges at mas malalim na pag-unawa sa China. Nilinaw naman ni Teodoro na hindi lahat ng paaralan ay gumagawa ng mali, pero dapat anyang bantayang mabuti kung ginagamit ang ilang programa para sa maling layunin. Hindi ko sinasabing huwag tayong makitungo. Sinasabi ko lang, pag nakitungo tayo, dapat alam natin na baka may masamang pakay. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.
Humandang mapakapit sa inyong upuan at mapangiti ng tampok nating delivery rider. Hindi po yan dahil sa kanyang bilis at on-time na delivery kundi dahil sa perfect timing at pagiging alisto ng may mahulog na bata mula sa isang nadaanang bahay. Patok ang pagtutok ni Maris Umali. Sa pagdadeliver niya ng parcel sa Tondo, Maynila nitong July 22, makapigil hiningan din at nagtagpo ng rider na si Brian Serrano. Isang bata kasi ang nahulog mula sa bintana ng isang bahay. Napatingala ako. Nakita ko lang po yung bata, nakadungaw. Oo. Kala ko naman may hawak. Mabilis siyang nakakilos at nasalo ang bata. Hindi ko nga rin po alam yung kinilos ko niyon. Nakatakbo pala ako. Medyo na mudla rin po ako, nakinabahan. Siyempre po, bata yun. Tila himalang ikinilos niya dahil may iniindaan niya siya sa balikat dahil sa isang aksidente kamakailan. Siguro bigilan ng Diyos yung lakas. Lakas na siya namang nagbigay ng pangalawang buhay sa bata na galos lang ang tinamo. Binalikan ko rin, nung gusto ko naman, nakita ko yung nanay niya, nagpasalamat naman nung sa akin. Bagaman sapat na para sa kanya ang makatulong, binigyan pa rin siya ng pagkilala at cash reward na pinapasukan niyang courier company. Ulitin ko, bibigay ng pagkakataon sa pakiramdam makatulong. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras. Hiniling ni Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na payagan siyang makapagpiyansa para sa kinakaharap na kasong plunder. Yan ay matapos ibasura ng parehong korte ang nauna niyang mosyón na magtakda ito ng piyansa para sa naturang kaso. Kaugnay na maanomalya umanong flood control projects. Sabi noon ng korte, premature ang mosyón ng senador at kulang sa legal na basihan. Sa petition for bail ngayon ni Estrada, sinabi ng kanyang kampo na hindi nila mabigat ang ebidensya laban sa kanya. Nagain din ang petition for bail sa Sandigan Bayan 3rd Division sina Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu. Para po ito sa kanilang plunder case kaugnay ng kanilang campaign donation kay Senator Rodante Marcoleta. All out ang performance ng mga bida ng The Master Cutter at Born to Shine sa Kapuso Mall Show sa Pangasinan. Ang masayang event tunghayan sa report ni Cindy Salvacio ng GMA Regional TV. Warm welcome ang sinalubong ng mga taga Pangasinan sa cast ng The Master Cutter at Yumi mula sa Born to Shine na nakisaya sa Kapuso Mall Show sa San Carlos City. Present doon sina Joe Berry na may inihanda pang palaro. Captivating song number naman ang hatid ni Shuvi Etrata. Thank you sa mga Pangasinense for having us. Iba yung energy. Grabe, sobrang ingay niyo pala. Sobrang nasiyahan kami. Dini nagpahuli ang Yumi na may baong back-to-back musical performances. Di nga raw inasahan ng Yumi ang natatanggap nilang mainit na suporta at pagmamahal ng fans. Napapaisip ako, what if gawin na lang nating totoo talaga to? Napaka-honor din na yung mga tao mismo, sila yung nagsasabi na we have potential to become a real group. Naniniwala po kami na nagre-reflect po yung chemistry namin that we can bring something unique sa P-pop community. Sina Olive May at Zephanie naman nagbahagi ng kanilang similarity sa karakter bilang sina Megan at Jenny na minahal at inaabangan ng viewers tuwing hapon. As Megan, very determined kasi siya. Like parang she's willing to do everything, makamit lang yung pangarap niya. Dreamer talaga si Jenny and in real life, yun talaga kami. Mula sa GMA Regional TV at GMA News, Cindy Salvacio, Nakatutok, 24 Oras. Hindi lalahok sa 69th Grammy Awards ang K-pop global superstar na BTS kasunod ng mga bagong kategoryang inilabas ng Grammys. Iisang mensahe ng mga miyembro ng grupo. Makichika kay Aubrey Caranten. Matapos ang big comeback ng BTS nitong Marso sa pag-launch ng kanilang album na Arirang, muling pinatunayan ng pop icons ang kanilang global dominance sa kanilang sold-out world tour. Sa gitna ng kanilang successful world tour, inanunsyo kahapon ng BTS na hindi sila lalahok sa 69th Grammy Awards. Pare-pareho ang post ng members sa kani-kanilang IG account.
Sana raw ay makilala ang kanilang musika sa kung ano talaga ito nang hindi nakakategorize sa region o language. Nagpasalamat din sila sa suporta ng kanilang fans, ang ARMY. Bago nito, inanunsyo ng Record Academy na magkakaroon ng bagong 5 category sa Grammys, kabilang ang Best Asian Pop Music Performance. Ayon sa Grammys, kikilalanin sa kategorya ang husay ng Asian Pop Music Performances. Kabilang sa mga pwedeng isali dito, ang K-pop, J-pop at C-pop na ginamitan ng isa o higit pang Asian language. Pero ang desisyong ito, umani ng magkakaibang reaksyon online. Sabi ng fans, tila hakbang ito para ilayo ang Asian artists sa pagkakataong manalo sa major categories. Ang CEO ng Grammys na si Harvey Mason Jr., ikinalulungkot daw ang desisyon ng BTS. Gayunman bilang isang music creator, kinikilala at nirerespeto niya ang kanilang pasya. Nilinaw niya na ginawa ang Asian Pop category para i-celebrate ang pop artistry sa Asia. Kung mas maramian niya ang kategorya ay mas maraming artist ang mabibigyan ng pagkilala. Ang pag-submit din daw sa bagong categories ay di nangangahulugang hindi na sila pwedeng magsumite o mapili sa general field categories. 5 beses nang nanominate ang BTS sa Grammys pero hindi pa nananalo. At 3 beses na ring nag-perform sa award ceremony. Bago nito, may ibang artists na ring nag-boycott sa Grammys tulad ni Drake at The Weeknd. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Hindi muna may papatupad ang dagdag na 85 pesos na minimum wage sa Metro Manila. Ayon sa Department of Labor and Employment, pinagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang petisyon na humihiling ng status quo ante-order para sa pagpapatupad ng naturang wage increase. Malungkot man, ayon kay Labor Acting Secretary Francis Tolentino, igagalang at susunod daw sila sa utos ng Korte. Samantala, nakabinbin pa ang petisyon for temporary restraining order sa naturang wage increase dahil hindi pa ito na ira-raffle. Inilabas ng Pasig Executive Judge ang desisyon itong July 24, isang araw bago ang implementasyon sana ng wage order nitong July 25.